Mikel na CA20. Issue nito, sabi ni bossing nung una or ni tropa, medyo garal-galan na yung tunog. Ang nangyari, pati yung channel 1 na medyo mahina lang na yung tunog, natuluyan, nawala na ng tunog lalo. Ngayon, pakita ko sa inyo Yan Mikel na CA20 pala ito Medyo mabilis tayo. Yan, Mikel na CA20. Original na CA20 ito. Kasi kapag CA20, automatic, or ang original niyan is 120 yung supply. Ito 120 talaga ito. Mamaya pakita ko sa inyo. Sa ngayon, maglagay muna ako ng speaker and then audio input. Ayan, para makita or marinig nyo na wala ngayong channel 1. Okay? Yan lang, lagyan ko muna ng speaker. Okay, yan, may speaker na. And then may audio input na. Ngayon, channel 1, wala siya walang audio. Wala siyang audio. Wala ring clip, walang protect. Wala lang siyang audio. Ngayon, itong channel 2, meron siya solid ng tunog nito. Diba? Solid yung tunog. Ito lang yung naiba. Kasi nga, wala siya talagang tunog Pero, yan wala naman ako nakitang pumutok na fuse. Parang buo naman yung fuse niya. Kasi kung bumigay yung fuse dyan, dapat magpo-protecto or magkiklip. Bali, ito yung mission natin. 40 days. For today's video. Ito yung supply niya. Pakita ko sa inyo. Okay, sana. Ayan 120 120, 80, 40. 0, 40, 80, 120. Naka 3 tires pala ito. Naka 3 tires siya. Naka 3 step. Kaya pala ang laki Grabe. Dambuhala yung supply niya. Dahil good dito sa may channel 1. Paano kaya ito? Dito tayo susuyod tayo sa may good yung channel 2. Susuyod tayo dito sa may channel 1. Okay? Suyurin natin to. Okay, nabaklas ko na yung channel 1. Ngayon, upon checking, medyo natawa ako dito. Masabihin nyo naman, masyadong sama ko naman dahil natawa ako dito. Natawa lang ako dahil sa nakita ko. Pinalitan pala nila yung trimmer kasi yung stock nito ay kulay dilaw. Sa totoo lang guys, yung Mikel na to, bihira lang masira yung trimmer nito. Yung kulay dilaw na trimmer nito, madalang na masira kasi orig ito. Minsan kinakalawang na pero buo pa yung trimmer nito. Para siyang nasa magus. Okay, yan Ay, dilaw yan. Dito, stock pa to. Hindi pa to nagalaw. Ito, sinubukan daw palitan ng tropa natin. Ito, kulay puti na nilagay niya rito na trimmer. Tapos dito ay Phoenix niya. Na dito lang siya nagkamali. Yan yung value sa may board ay 501. Kung makikita nyo, yan 501 yung trimmer. Ang nilagay na fix ay dalawang 120K. 100 ohms, red, 100 ohms, brown, red, yellow. 120K labas yan Dalawang 120K, siniris, edi nasa 240K. Na yun, nakalagay na nga sa board 501 501 meaning 500 ohms lang yan. Kahit dito sa may 500 ohms din 501 din nakalagay dyan. Okay. Ngayon, ang gagawin natin dito ay tanggalin natin to. 501, lagyan natin siguro ng mga 200 ohms. Tingnan natin 200 ohms. Kailangan yung bias dito, pumarehas dito. Lagyan natin ng 500 ohms to. Tapos andito, hindi ko alam kung anong value nakalagay. Nilagay nila ay 102, 1K nandito 1K to. Ngayon silipin ko dyan sa ilalim kung ano yung value nyan. Balikan ko kayo Trimmer, 102 nilagay, 1K to. 102, trimmer, 1K. Ang nilagay naman ay, dito naman sa may stock niya ay 201. 200 ohms lang ito 200 ohms. Tapos dito, 500 ohms. Ngayon, silipin ko yung ilalim, kung parehas. Kung ano yung value sa ilalim. May nakalagay na nga dito natin kung anong
value niya na. Silipin natin. Kaya ba yung zoom in? Kaya ba? Kaya ba? Tama, 102. Mali, 201. Baliktad, 201 pala. 201 eh. 201 yung trimmer. Ibig sabihin, 200 ohms yan. 200 ohms. Ngayon, 200 ohms. Tapos ito, 500 ohms. Balik natin sa normal viewing. Ayun, 501. Tapos dito sa ilalim, 201 talaga yung kabila eh, oh. Baliktad siguro yung pagkasilip niya. 201 yan eh. Dapat sa taas yung may biyak niyan eh. Ay, yung palapad sa taas eh. Tsaka nakasulat na nga sa board, oh. Nakasulat sa board, oh. Saan na yun? O, dito, 501 to dito. Tapos, sa ilalim, saan na? Makita ka na. Ito, 201 talaga, oh. Na-fix bias ko na sana. Ito, to. Yan yung mga ikakalibrate ko na sana na value. Naikabit ko na nga eh. Kaso, naalala ko pala. May dinala para si Migo dito. Yung dating gumawa, binaklas niya yan, tapos pinix niya. Naalala ko, binigay pala sa akin ni Migo yung trimmer na yon. Ayan, binalik ko. Sayang. Kasi bibihira lang masira yan. Bibihira lang masira dito sa may Mikel. Kasi nakailang gawa na ako ng Mikel. Minsan nga, kinakalawang na tong katawan niya, pero ang resistance niya buo pa rin. Yan siya, oh. Yan nyo, baka mamaya baka sabihin nyo, dinadayo. Ayan, 501. Tapos dito, 501, di ba? Parehas. Ay, di. Dito, ito. Ito. 501. Ang pagbasa niya, nasa taas yung biak. Yung palapad ba? Ayan, 501. Tapos dito, ayan, 201 yan. Tapos dito, 201 din. Same lang, di ba? Ngayon, pakita ko sa inyo na pares lang yung resistance niyan. Dito muna tayo. Ayaw eh. Tingnan yung resistance niya, oh. Hindi ko ma-focus yung camera natin. O, yan. Yan resistance niya, ah. Dito, same lang yan. Hindi nagbago. Parehas na parehas yung resistance nito. Mahirap ng one-man game. O, yan, o. Hindi ba? Pati dito sa may 501. Same na same yan. O, halos short, to. Di ba? Halos 100 ohms lang. Tapos dito, same lang, oh. Okay. Buti na itabi ko pa. Balik ito. Tingnan natin kung ano magiging progreso nito. Ayan, oh. Binalik ko na yung mga kable. Ayun, may nakakabit na speaker ulit to. Ayan, oh. Tapos audio input. Naka-stereo. Naka-stereo mode. Ngayon, wala talaga siya, oh. Wala pa din. Wala pa din. 'Di ba? Tapos, ito, may bibigay ko na idea sa inyo, ah. Kung sakaling sira yung control, pwede nyo bunutin ito, tapos ipag-short. Ngayon, ipag-short natin, ah. Bunutin ko ito. Lang, bunutin natin. Yan. Ngayon, ipag-short natin ito. Okay, pinag-short ko na, oh. Ayan, oh, naka-short na yan, ah. Dapat tutunog na yan. Kung normal, dapat tutunog na yan. Kung sira yung control na to, kasi nakarekta na nga siya, oh. Wala pa rin, di ba? Channel 2 meron. Dito, wala talaga siya. Yung input, may nakalagay yan. Wala pa rin. Ngayon, meron pang isang trick. Balik natin to. Bahala ka dyan. Ngayon, bunutin naman natin ito. Ito yung pinaka-input papunta sa may amplifier niya. Okay, yan, binunot ko. Ngayon, para malaman mo kung good yung amplifier or may problema, kalabitin mo yung signal ngayon. Kakalabit tayo dito. Yung katawan nyo, idikit nyo lang dito sa casing para hindi siya ganun kalakas. Kasi kapag nakaangat yan, tapos kinalabit mo, malakas masyado. Tingnan nyo. Meron. Tingnan nyo. Diba? Pag kinakalabit ko yung dito, may signal.
Ibig sabihin, good yung amplifier. Good yung amplifier. Yung control, walang problema. Dito yung pinaka-problema niyan sa may input. Ibig sabihin, walang signal na mapasok dito sa may channel 1. Okay, walang signal yan. Ngayon, balik tayo dito sa may likod, dito sa may input buffer. Okay, bali dito na tayo sa may back panel natin. Ang mahirap kasi dito sa may ganitong design, mahirap dukutin yung input buffer kasi hindi natutumba ito. First move na ginawa ko, may audio talaga dito eh. Ito kasing pin na to, itong socket na to, ito socket na to, volume control to. Volume control, channel 1 or channel 2, volume control din ito. Ngayon, ipagko-close mo yan, yung isang side dyan is ground, tapos ito ground. Basta common ground yan. Tapos ipag-short mo na lang para magkakaroon ng control papunta dito. Isasarado mo yan para lalabas yung tunog dito. Ngayon, dito na side, meron. Yung dito, wala. Ngayon, pag binaybay mo yan, papunta dito, dito siya papunta sa may IC na to. 5532. Same din dito. Itong isa naman na to, pumunta siya dito. Dito naman sa may kabilang side ng IC. Ngayon, meron siyang out eh. Ito. Meron siyang out oh. Ano ba yun? Tumatawag. Punta sa may itong IC na to 5532. May pumasok na signal dito eh. Ito. Puntayin natin. Wala pa yung music eh. Oh. May in siya. Walang out. Tapos meron na dito, meron dito. Meron dito. Naka-stereo na yan ha. Naka-stereo mode na ito. Meron no? Ngayon tinanggal ko yung IC. Tinanggal ko ito 5532. Ito, tinanggal ko ito. Papalitan natin. Try natin palitan kung ano mangyari. Ito yung pamalit natin na IC. Pakita ko muna. Baka sabihin nyo naman eh, nagmamagic na naman tayo. Ito ha. Ito siya oh. Bago to. Yan, 5532. Makikita nyo. Linaw na kamera natin oh. Yan, 5532. Tapos ito, 5532 rin to. Ito sa may board, nakasulat naman eh. At ito, 5532, medyo malabo lang. Ngayon, palit natin or kabit natin yung bago. Okay? Nagpalit na ako ng IC. Wala pa din. Wala, negative. Ayan oh. Dito meron eh. Naamon na natin. Dito meron talaga. Dito wala talaga oh. Pero meron dito. Meron dito. Yung out niya lang talaga wala oh. Yung channel 2 meron. Channel 1 yung wala. Nagpalit na ako nito, wala pa din eh. Nagpalit na rin ako nito, wala pa din. Ito na lang dalawa. Kung mapapansin nyo, babugbog na rin sa kaka-repair to. Nakakot-kot na rin talaga ng iba. Okay, gagawin natin, palitan natin to. Actual TL074. Meron naman tayo niyan. Meron tayong pamalit niyan. Ayan o. TL074 o. Kompleto tayo sa materialis eh. Okay, basta pang audio, kadalasan meron talaga ako. Palitan natin itong dalawa, sabay na. Tingnan natin kung ano mangyari. Nagpalit na ako ng mga IC, walang nangyari. Nagpalit na ako nito, pinalitan ko na to, pinalitan ko na to, pinalitan ko na ito, and then ito, TL074, TL074, 5532, 5532. Ito ngayon, ang giging sanhi niya, oh. May naputol dito na linya. Ito, dito, sana ba yung pang tusok natin? Ito, may naputol na linya dito. Hindi ko alam kung sinadya siya putulin. Kasi may putol dito eh. Ang putol pa is saktuhan talaga dito sa may guhit. Yung puti niyan, saktuhan talaga. Tinabas yung ganyan, no? Kaya kapag ininjikan ko to dito or pinag-short ko itong in-out, wala siyang signal papunta rito. Walang signal. Nawala. Ngayon, nung nadugtong ko yan, nadugtong ko na siya. Ngayon, nagkaroon na ng mga audio dito. Nagkaroon ng audio dito. Nagkaroon ng audio. Ito sa channel 2 ito eh. Channel 1 ito, channel 2 ito. Nagkaroon na ng audio dito.
Okay, pwesto natin na maayos yan. Nagkaroon na ng audio dito. Ang problema, wala pa ring out dito. Wala pa ring out. Ngayon nagpalit na ako ng switch ha. Baka sabihin nyo sa switch lang. Ayan o, bago yung switch na yan o. Buo yung switch kasi tinister ko yung mga continuity niya, meron. Kaso inaktol ko pa rin. Kaya nga binasag o. Mahirap pa naman magbaklas ng switch. Kaya binasag ko siya o. Okay, bago na yan. Ngayon, i-demo natin. Ngayon, nagkaroon siya. Kasi nakaraan dito, wala tong audio dito eh. Ngayon, nagkaroon siya dyan. Nagkaroon siya dito. Nagkaroon dito, mayroon dito, mayroon na dito. Ang problema, wala pa ring out dito. Walang out. Ngayon, ito siya. Ito kasi yung channel na to, meron dito, di ba? Channel 1, meron to. Ngayon, itong 33K dito, kailangan merong in to. Kasi naka-stereo ito. Naka-stereo ito. Kabilang side, sabi natin channel 1, kabilang side is channel 2. Kailangan merong in. Yan, in ito, 33K, value ng SMD niyan. Kapag sinundan mo yan, papunta yan doon. Dito sa may 15K. Dito. 15K to dito. Ayan o. Out niya ng ito. Ayan na. Ayan, out siya dito. Pag binaybay mo yan, tagos yan dito sa may 33K. Ngayon, itong channel na to, para sa may channel 1 ito or dito na yan. Dito na side. Itong channel na to, papunta naman siya dito. Ngayon, nagkaroon dito. Pero pagdating dito, wala. Wala dito. May putol na naman siya. May putol na naman siya. Kaya walang in dito, wala ring out papunta dito. Sa ngayon meron na kasi ano, may wire na siya oh. Ngayon kapag babaybayin mo yan, yung 3K na yan, kailangan kung saan man pumunta yan, kailangan tumagos siya dito sa may 15K. Kailangan tumagos siya dyan para magkaroon ng signal itong IC na to sa may kabilang channel. Kapag walang tumagos, hindi talaga lalabas yung audio dito. Okay, ngayon meron na siya oh. Ayan oh. Ito channel 2. Oh, meron na dalawa. Okay, saan dito marunong ko mag-analyze. Ngayon naging okay na. Balik natin to sa may casing and then tingnan natin kung magiging normal na siya. Naibalik ko na yung input buffer. Ang problema, may problema pa rin. Ang daming problema ng unit na to. Tingnan yung kanyo, signal nyo. Meron na siya oh. Kaso mahina siya compare din sa may kabila. Tingnan nyo. Ipantay natin yung control. No? Pantay natin. Ito maliwanag, di ba? Against dito. Mas malakas ito against dito. Ngayon, lagyan ko ng speaker. Hindi ko gagalawin yan ha. Isang speaker ang gagamitin natin. Ngayon, to channel 1. Ngayon siya oh. Channel 1 yun ha. Lakasan pa natin. O, lakasan ko. May hina oh. Ngayon, tong channel 2. Ito, malakas. Malakas na solid yung tunog nito. Oh. Malakas na solid. Pero wala nang problema doon. Pero wala nang problema sa may input buffer. Normal na doon. Ang problema dito naman sa may amplifier. May signal nga siya pero hindi siya ganoong kalakas. Kumbaga mahina siya against dito. Ngayon, pakita ko sa inyo na mayroong problema pa rin yung amplifier. Ngayon, ito. Ito yung socket na to. Papunta to dito sa may main amp. Galing to sa may input buffer. Okay? Ito yung channel 2, ito yung channel 1. Gagamitan pa rin natin ng audio tracer. Audio tracer natin, gumagana to ha. Oh. Ngayon, ito yung control na volume natin. Lagyan natin ng volume. Pantay ha. Alas 12. Yan, pantayan. Ngayon, ito. Malakas. Ngayon, ito yung isa. Oh, malakas din, di ba? Halos walang kinaiba sa tunog, oh. Di ba?
Halos walang kinaiba. Pa rin yung kabila. Suyod na naman tayo nito. Pambira na yan. Okay. Balikan ko na lang kayo kapag nahanap ko na yung problema. Eto, binaklas ko na naman yung board. Tin-troubleshoot ko na naman. Kinumpara ko yung reading ng mga trimmer. Paras naman sa kabila. Halos na-check ko na lahat dito. Hanggang sa naisipan ko pumunta dito sa may stepper niya. Parang may nakita akong problema eh. Na bakit ganun na may problema pero gumagana pa rin. Kung mapapansin nyo, itong tester natin lagay natin sa may 100 lang. Okay? Ngayon dito, pansinin nyo, ito MOSFET to 55N 55N10. Ayan dito, parang short dito shorted di ba? Mapapansin nyo itong dalawa short talaga eh. Pagdating dito good dito and good dito, tapos dito ganyan yung reading nya, tapos ito yung reading nya. Dako tayo sa may kabila, itong dalawa parehas ito lang talaga na iba, parang shorted yung MOSFET pero gumagana siya, di ba? Pambihira na yan. Baklasin ko nga muna ito. Baklasin ko dalawang MOSFET na yan. Tingnan natin kung bakit may shorted dyan. Binaklas ko na yung dalawa dito. And then, confirm nga. Sira yung isa. Sira yung isa. Shorted yung isa. Yung isa, buo. Itong short to. Short ito. Ito. Makita. Maigi. One game. Ayan, shorted Tapos ito, buo. Ito buo ito. Pambihira. May shorted dito pero hindi po magaya yung MOSFET hindi ako familiar sa disenyo niya rin eh. Ngayon, palitan natin to. Value niyan ay 55N10 nakalagay sa may kwan eh. 55N10 nga. Ayan Okay, palitan natin to. Wala akong 50N10. Ang nilagay ko ay 55N10 pala. Nilagay ko ay 70 ito. Mas mataas na ito. 70N10 na ito. Mas mataas to kumpara sa 55. Okay? Binalik natin yung isa kasi buo ito. Buo itong isa. Ito na pinalitan natin. 70N10. Mas matibay ngayon eh. 70 ampere. Okay? Ito na yung bago na pinalit natin. Yan. Binalik natin tong pang-ipit niya. Ngayon, ito yung sira. Ito. Sukatan natin. Kailangan mawala yung shorted na yun. Kaya siguro parang mahina yung tunog niya. Hindi nagbubos siguro yung supply. Dito. Wala na siyang shorted Ba? Nawala na yung kabila. Parehas na parehas na. Sana ito lang para matapos na yung problema natin dito. Yan yung ginawa ko yung signal sa channel 2. Naglagay pa ako ng wire tinisting ko siya dito. Papunta dito sa may channel 1. Ganun pa rin, may ina pa rin. Ibig sabihin dito talaga may problema rin dito sa may amplifier niya. Okay, balik natin, testing natin. Naibalik ko na yung board and then ito yun ito yung pinalitan natin. Ayaw mag-focus yung camera natin. Yung MOSFET. Okay, ngayon naibalik na natin yan. Tapos ayan, nakalagay pa rin yung audio input natin and then amplifier, yung speaker natin. Okay. Nakaraan hindi siya pantay Ngayon natin lumiwanag na siya. Ngayon channel 2, tingnan natin kung pantay. Ayan, pantay na. Diba? Mapapansin nyo. Tingnan nyo, lagay natin sa 3. 3. Para yung ilaw nyo. Baka makapiright ako. Harap tayo na ibang music. Palit ako ng music. Pantay na. Dami palang problema yung amplifier na to. Okay. Nakaraan hindi siya pantay. Parang ganyan siya Yan, yung isa ganito. Yung ito, maliwanag. Balik tayo natin. Nakaraan ganyan siya.
Malakas tong isa. Yan, parang ganito siya, tabingi. Ngayon, pantay na siya, oh. Okay. Ang problemahin ko na lang dito ay, or mag-usap na lang kami ng may-ari nito. Dito sa may kapasitor nyo, alos na, hindi ko alam kung sadyang ganito talaga design nito eh. Pero dami ko nang ginawang amplifier pag ganito eh, hindi talaga normal dapat eh. Antayin ko na lang kung ano yung sasabihin niya rito, kung papalitan. Palitan natin lahat kasi masakit sa bulsa ito. 12 piraso pa naman yan na malaki. Magkano pa naman isa niyan? Okay, binahirapan tayo ng todo, pero kahit pa paano nagawa natin. Abangan nyo na lang kapag siguro kung sinabi ni Bossing na palitan yung capacitor, sige, gawan ko na lang ulit ng bagong video. Okay, maraming salamat. Sana nakapagbigay idea tayo sa mga ganitong klaseng content natin. Promotion, bago tayo magtapos, syempre, shop natin, Solid G Electronics Repair Shop, number 61, Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then syempre paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.